Magiging world class. Gagawing world class. Kaya pag uwi ninyo sa Pilipinas, pamilya, mag-i-enjoy din kayo ron. Makikita nyo, napakagandang campsite doon sa Bulacan, sa Pilipinas. At dito rin, amen po ba? Amen! Sino gagamitin ng Diyos para mangyari yon? Tingnan mo ang iyong katabi. Tingnan mo katabi mo. Siya ang gagamitin. Praise God, praise God. Kaya dito sabi ng tatay, my dad says, do not worry. My dad says, ang sabi ng aking ama, huwag akong mag-alala. Huwag akong mag-alala. Ano sabi ng Matthew chapter 6 verse 8? Your father knows what you need before you ask Him. Amen. Yun ang sabi ng Father, magkakaroon dito ng building. Ang sabi ng aking amang nasa langit, ang aking asawa ay makakasama ko rito. Yun ang sabi ng aking ama. Ang ama po hindi nagsisinungaling. Ang tao ay nagsisinungaling, pero ang God the Father, hindi siya liar, hindi siya sinungaling. Lahat gagawin ng Diyos para sa kanyang anak. Amen? Ikaw nga pagka humihingi ng tinapay ang iyong anak, hindi mo bibigyan ng alakdan. Bibigay mo yung tinapay, at yung tinapay, may palaman pa. Bakit? Kasi mahal na mahal mo ang iyong anak. Sino po ba mga tatay dito? Taas ang kamay. Amen. Ayan. Sabi ng Ama nating nasa langit, ikaw ang representative niya rito sa lupa. God says, ano po ang sabi niya? My dad says, your father knows what you need before you ask. Bago ka humingi, ay ibinibigay na ng Diyos ang kailangan mo. My dad says, do not worry. Pray and you will know His perfect will. Manalangin ka at ibibigay niya yung perfect will. Ano ang perfect will ng Diyos? Lalo na sa kaligtasan. Doon sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Nais ng Diyos, lahat ng tao ay magkaroon ng kaligtasan. Yon ang perfect will ng God. Maligtas ang lahat ng tao. Pero hindi maliligtas ang mga tao. Bakit po? Binigyan sila ng Diyos ng free will. Pipili. Kaya ngayong umaga, pipili rin po kayo. May choice. Sabi ni Sec Joel, sa TESDA, may choice ka. Yun po ang slogan. Sa TESDA, may choice ka. Sa langit, sa ating amang nasa langit, may choice ka. Amen? Amen. Palakpakan natin ang malakas sa ating Panginoon. Pray and you will know His perfect will. Perfect will. Sa trabaho, sa negosyo, pag ikaw ay nanalangin, yung perfect will ng God. Huwag natin siyang pangungunahan. Pag pinangunahan natin siya, walang mangyayari sa atin. Alala ko si Peter. Si Peter ay napakahusay lumangoy. Amen. Mangingisda si Peter. Pero nung lumubog si Peter, pag lubog niya, hindi siya lumangoy ng langoy niya. Anong sabi ni Peter? Humiyaw siya. Help me! Anong sagot ng Father, ng ating Panginoong Yesus? Inabot niya ang kanyang kamay. Lagi pong inaabot ng Diyos ang kanyang kamay sa kanyang mga anak para tulungan, para suportahan, para palakasin, para bigyan ng mga bagay na kailangan niya. Inaabot niya ang kanyang kamay. Kaya sabi po riyan sa Matthew 6 verse 6, but when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father who is unseen. Manalangin ka, pray, 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 pray. Naalala ko po yung isang hunter. Ang paborito niyang hinahunting ay mga usa. Napunta siya doon sa bundok. Walang usa. Nasa lubong niya yung lion. Ang laki-laki ng lion. Kakainin siya, takbo siya, ang bilis niya. Dinaig pa niya si Lydia de Vega sa bilis. Wala na siyang pupuntahan. Na-corner siya ng leon. At nung makita ng leon, eto ng leon,
Pumikit siya, yung hunter. Kasi itong hunter nito, Kristiyano raw siya. Pero ups and down. Kung gusto lang pumunta sa simbahan, pupunta. Kung ayaw, ayaw. Iyon yung buhay ng Kristiyano. Pumikit siya, nag-pray siya, Lord, ingatan mo ako sa leyong ito. Sabi mo sa iyong pangako, iingatan mo ang iyong mga anak. Amen! Sabi nung hunter. Pagdilat niya, nakita niya yung lion malaki, nakapikit. Sabi niya, ay Lord, salamat, pinakinggan mo ako. Maya-maya, dumilat yung leon. Kinain siya. Yung leon, bago pala kumain, nagpe-pray. I hope so ng mga anak ng Diyos, bago kumain, nagpe-pray. Amen? Baka daigin tayo ng leon. Nagpasalamat pa yung hunter. Isinave daw siya ng Lord. Yung pala, nagpe-pray pa yung leon bago siya kainin. Hallelujah. Kaya ang Diyos ay maghintay lang tayo. Wait and you will see His perfect timing. Perfect timing. Perfect timing. Sabihin mo sa iyo katabi, perfect timing. Huwag tayong nag-aapura. Pag nag-aapura tayo, wala tayong pupuntahan. Maliligaw tayo. Huwag kang mag-aapurang mag-asawa. Baka mapunta ka sa bungi. Huwag mo aapurahin. Lord, matanda na ako. Hayaan mo tumanda ka. Kaysa mapunta ka. Merong nangako doon sa amin sa Bulacan. Leader. Para ipakita doon sa kanyang pastor na uma-attend yung lalaki. Sinama. Pina-attend. Mga 3 months uma-attend yung lalaki. Sabi ng leader, napatunayan nyo, born again. Sabi ng leader, na babae. Ikinasal. Eto na, nung makasal. Di yan saya-saya nila. Unang linggo, siyempre, honeymoon. Masaya yan Wala pang away yun. Hindi pa nagsasabunutan ng bigote yun. Kaya dumating yung panahon, naka-shade, umaten ng service. Naka-shade yung babae. Sabi ng pastor, wag, bagay sa iyo ang shade Kaya hindi na niya inalis. Nung inalis, may bukol dito. May bukol. Tinanong siya, bakit na ano yan? Natalisod ako, pastor Nadapa ako mag-iingat ka, sabi naman ng pastor. Lagi mong titignan yung dinadaanan mo. Sumunod na linggo, magaling na. After a month, naka-shade na naman. Tinanong siya ng pastor na nauntog naman ako sa poste. Ayan, sumunod pong mga buwan, umamin na yung leader. Kasi daw ang pangako sa kanya nung kanyang napangasawa, bibigyan siya ng lupa. Pagtatayuan nila ng bahay. Kada pala binubugbog, nagkakaroon talaga siya ng lupa. Nakakain niya yung lupa. Kasi pag sinuntok, sub-sub. Kain niya lupa. Kaya minsan mag-iingat tayo. Amen? Baka ang kamao niya malaki. Ang mga babae, bakit dito kinuha sa lalaki? Para yakapin, mahalin. Hindi sa kamay para suntukin. Hindi sa paa para sipain. Hindi sa siko para sikuhin. Dito kinuha. Malapit sa puso. Para yakapin, mahalin, ingatan. Amen! Ganon ang Diyos. Yon ang sabi ng ating Amang nasa langit. Mahalin ang iyong asawa. Totohanan, hindi fake. Yung may nakakakita man o wala.
meron tayong Diyos na nakatingin sa atin. 2 Chronicles 16 verse 9, the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself is strong in the behalf of those whose heart is loyal to Him. Kapag loyal tayo sa Diyos, nakabantay siya lagi sa atin. Walang pwedeng manakit sa iyo. Amen? Walang pwedeng lumapastangan sa iyo. At kung meron lalapastangan sa iyo, may bantay. Nandiyan ng Diyos 24 hours a day. Nakabantay, nakatingin ang Amang nasa langit. At ang sabi niya, sasabihin niya sa iyo, anak, naririto ako, handa kitang ipaglaban. Dapat ganon din ang mga magulang. Amen? Sa kanilang mga anak. Dito nakita ko po talagang mahal ng mga tatay ang kanilang mga anak. Amen? Minamasdan ko po. Minamasdan ko. Nakita ko isang araw si Pastor, ito for the glory of God, si Pastor Aldi at saka si Pastor Alan. Sorry po. Pastor Alan, bago pa kainin yung anak, kinakausap na mabuti. Pinapakinggan ko ang usapan nila. Sabi ko talagang ang mga tatay dito, maganda ang pundasyon. Kapag ang pundasyon ng isang tatay ay mali, generation niya puro mali. Pero ang pundasyon ng tatay ay pundasyon galing sa Diyos. Ang magiging pundasyon ng kanyang binhi, ng kanyang lahi ay napakabuti, napakaganda. Meron sa amin, sugarol, salbahe. Nanligaw yung anak. Kanino anak yan? Kay Mang Kepweng po. Anak ba ni Kepweng yan? Huwag na huwag kang makikipagkita riyan. Salbahe ang pamilyang yan. Meron namang isa. Kanino anak yan? Anak po ni Peter. Pedro doon sa amin. Anak po ni Peter. Si Peter, mabait yan. Okay na pamilya yan. Di ba kung yun ang sasabihin sa atin, mabuting pamilya yan. Di po ba nakakataba ng puso? Amen! Amen! Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Kaya, sabi ng Psalms 27:13-14, wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. My dad says, do not worry. Obey. Sabi nga po natin, obey. Naghintay tayo, nanalangin tayo. Naghintay tayo, ibibigay ng Diyos sa tamang panahon. Mahalaga, sumusunod tayo habang nag-iintay tayo. Kapag ikaw ay pinangakuan, siyempre, iniintay ni pangako, di po ba? Nag-iintay ka, habang nag-iintay ka, gumagawa ka rin naman. At ginagawa mo yung pinakamaganda. Obey and you will dwell in His perfect place. Gusto ng Diyos ilagay ka sa isang perpektong lugar. Kayo po ba ay nasa perpektong lugar? Amen. Kayo po ba, bakit tatatlo lang? Amen. Apat lang. Amen. Nasa perfect place po ba kayo? Amen. Napakaganda. Yun nga po ang problema ko, paano ko ubusin ang pagkain. Kasi maganda yung lugar. Maganda yung lugar na dinala ng Diyos sa bawat isa sa inyo. At ako po ay nakatitiyak na ang lugar na kung saan kayo dinala, sasamahan kayo ng Panginoon. Ano ang sabi ng Psalms 23? The Lord is my shepherd, I shall not want. Kapag ang Diyos ang iyong pastol, hindi ka na magkukulang. Sabi ng isang translation, the Lord is my shepherd, I have everything. Medyo mababaw. Pero yung salita doon sa isang translation, etong binabasa natin, the Lord is my shepherd, I shall not want. Mataas, gusto ng Diyos ma-elevate ang ating faith. Ma-elevate yung ating obedience. Ma-elevate yung ating pagmamahal sa Kanya. Ano ibig sabihin? The Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ka na mangangailangan. Wala ka ng kailangan. May kailangan ka ba, kapatid?
wala akong kausap. Sabi ng isang translation, the Lord is my shepherd, I have everything. Meron ka lahat. Pero mas mataas ito. The Lord is my shepherd, I shall not want. Wala ka ng kailangan. Kailangan ka pa? Pastor, marami. Nagpapaaral pa ako. Pastor, marami akong tinutulungan sa Pilipinas. Pero pag ang Diyos ang ginawa mong pastol, ang sabi niya, hindi ka na mangangailangan pa. Lahat provided. Amen! Salvation, healing, deliverance, provided. Bakit? The Lord is your shepherd. Ang Diyos ang iyong pastol. Yan ang sabi ng ating Amang nasa langit. The Lord is my shepherd, I shall not want, not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Dala-dala ka doon sa isang napakagandang lugar. Doon kanya pinapastulan. Doon kanya dinadala. Kaya si Kuya Tino, yung pinapastulan niyang mga kambing, tingnan nyo, daming damo. Pero maselan. Ayaw kumain ng damo. Isan ganon ang mga Kristiyano. Dinadala na sa magandang pastulan, ayaw nila. Kapag ang Diyos ang nagdala sa'yo, kinakailangan i-grab mo. Amen? Hindi kailangan magsilan. Pag nagsilan, walang mangyayari. Ako, believe sa mga Pilipino, walang selan-selan sa trabaho. Amen po.